Bakit hindi nabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant o BNPP? Ang Bataan Nuclear Power Plant ay isa sa mga pinakakontrobersyal at pinakamahal na proyektong pang-infrastruktura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Morong, Bataan. Sinimulan ang construction nito noong 1976 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at natapos noong 1984. Ang layunin sana nito ay makalikha ng humigit kumulang 620 megawatts ng kuryente upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na langis, lalo na matapos ang oil crisis noong dekada 70. Umabot sa humigit kumulang 2.3 billion US dollar ang kabuuang halaga ng proyektong ito. Noong 1986, matapos ang EDSA People Power Revolution, naging Pangulo si Cory Aquino. Sa panahong iyon, natapos na ang BNPP, ngunit hindi pa ito nagsisimulang mag-operate. Nagpasya ang Administrasyong Aquino na huwag itong paandarin dahil sa ilang mahahalagang dahilan. Unang dahilan ang mga aligasyon ng korupsyon sa pagpapatayo ng planta. Pangalawa, may mga pangamba sa kaligtasan dahil sa lokasyon nito malapit sa Bulkang Natib at sa mga fault line. Ikatlo, dahil sa nangyari na aksidente noong 1986 sa Ukraine na Chernobyl nuclear disaster na nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong mundo tungkol sa panganib ng nuclear power. Dahil sa mga kondisyong ito, pinili ng Administrasyong Aquino na huwag nang simulan ang operasyon ng BNPP. Kung naging operasyon sana ang planta, inaasahang makatutulong ito sa pagpapalakas ng supply ng kuryente, pagpapababa ng pagdepende sa imported na langis at pagsuporta sa paglago ng ekonomiya. Ngayon paman, naniniwala ang mga tumututol na mas mahalaga ang kaligtasan ng publiko at ang pag-iwas sa posibleng sakuna kaysa sa mga benepisyong pang-ekonomiya. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ginagamit ang BNPP. Patuloy na pinagdedebatehan kung dapat ba itong i-rehabilitate at paandarin o tuluyan ng isara. Ang BNPP ay nanatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang pagpaplano, pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan at maingat na pagdedesisyon sa mga proyektong may malaking epekto sa kaligtasan at kinabukasan ng bansa.